Gandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Si Bato sana tatalakayin ko ngayon pero napanood ko tong si His Excellency. Walang ibinigay na dahilan. Wala palang plano talaga si His Excellency. Natanggalin to si Sara bilang Deputy Secretary. No? Pakinggan natin siya. Reasons. I asked her if there were any particular reasons why she has chosen to resign from. Tinanong niya pa ano dahilan mo bakit ka nagre-resign no, di ba? Wala siyang planong tanggalin si Sara. Tuloy natin. The Department of Education and from the NTF-ELCAC. She said, wag na lang natin pag-usapan. So, I did not force the issue. Wala ring ibinigay na dahilan sa kanya si Vice President Sara Duterte nang magbitiw ito sa pwesto. Ayon kay PBBM, tinanong niya mismo si VP Sara ukol sa kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete. Itinuturing ni Pangulong Marcos na mahalagang departamento ang DepEd, kaya naman ayon kay PBBM, posibleng i-anunsyo na niya ang bagong kalihim sa mga susunod na araw. We cannot leave it open. Ang importante yung trabaho nila. We cannot just leave it like that na nakatiwang lang dun sa na walang secretary. She didn't give any reasons. I asked her if there were any particular reasons. So, wala hong planong tanggalin si Sara, no? 'Di ba mga friend? Kasi tinanong niya pa ano ba dahilan mo bakit ka aalis sa kabinete? Sabi niya, hindi raw sumagot si Sara Duterte. Pero yun nga, sabi niya, hindi na namin pinag-usapan, sabi niya, 'di ba? Pero ayon kay Professor Cielo Magno, best decision ever ni VP Sara ang ginawa niyang pagre-resign. Pero kay His Excellency, hindi niya pa alam ang dahilan kung bakit nagre-retire. Nagre-resign ito si Sara sa NTF-ELCAC at saka itong sa DepEd. No? Pakinggan natin naman si Professor Cielo Magno. Respect to the education sector. And I agree with that. Kasi nga sa dami ng krisis natin sa education sector, dapat nararamdaman na ng Presidente yung urgency na i-address itong mga issues na to. At kailangan niya talaga ng matinong tao na magpapatakbo na. His Excellency, sana marinig mo to si Professor Cielo Magno. Kailangan mo talaga ng matinong tao na magpapatakbo, huwag kang appoint ng appoint. Tingnan mo nangyari. Pero anyway, wala ka pa rin palang planong tanggalin si Sara bila hindi niya alam kung ano daw. Tuloy natin. Ng Department of Education para masolusyonan yung mga problema ng ating education sector. Kaya masaya ako na talagang pinaubaya na niya itong DepEd at binigyan niya ng pagkakataon yung presidenteng maghanap ng ibang secretary para sa DepEd. Maski iba yung reason, no? Minsan ganyan talaga sa gobyerno, no? You just contradict victories without focusing too much on the motivations or motives, no? Tama ba? Correct. Siyempre, alam naman natin yung totoong dahilan kung ba't siya nag-resign. Hindi dahil concern siya sa sektor ng edukasyon at naniniwala siya na may... Buti pa si Professor Cielo Magno, alam niya ang dahilan kung bakit siya nag-resign. Si His Excellency, hindi niya alam. May ibang taong karapat dapat na magpatakbo sa ahensyang ito. Mas political yung dahilan. This is the best decision she has ever made with respect to the education sector. And I agree with that. Kasi nga sa dami ng krisis natin sa education sector, dapat nararamdaman na ng Presidente yung urgency na i-address itong mga issues na to. At kailangan niya... Kaso nga, hindi niya nararamdaman, Professor. Tatanong niya pa nga kung ano dahilan bakit ka magbibitaw. Talaga ng matinong tao na magpapatakbo ng Department of Education para masolusyonan yung mga... Sino ba kasi hindi matino dyan? Para sa inyo mga boss. Yung nag-appoint o yung in-appoint? Ay nako. Problema ng ating education sector. Kaya masaya ako na talagang pinaubaya na niya itong DepEd at binigyan niya ng pagkakataon yung presidenteng maghanap ng ibang secretary para sa DepEd. Maski iba yung reason, no? Minsan ganyan talaga sa gobyerno, no? You just contradict victories without focusing too much on the motivations or motives, no? Tama ba? Correct. Siyempre, alam naman natin yung totoong dahilan kung ba't siya nag-resign. Hindi dahil concern siya sa sektor ng edukasyon at naniniwala siya na may ibang taong karapat dapat na magpatakbo sa ahensyang ito. Mas political yung dahilan.
This is the best decision she has ever made with respect to the Naano ko talagang ano to eh. Panoorin to, kalain mo, no? Hindi alam daw ni Marcos kung ano dahilan. Tinanong pa eh. Walang ibinigay na dahilan. Oo. Dito natin. I asked her if there were any particular reasons why she has chosen to resign from the Department of Education and from the NTF-ELCAC. She said, wag na lang natin pag-usapan. So I did not force the issue. Wala ring ibinigay na dahilan sa kanya si Vice President Sara Duterte nang magbitiw ito sa pwesto. Ayon kay PBBM, tinanong niya mismo si VP Sara ukol sa kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete. Itinuturing ni Pangulong Marcos na mahalagang departamento ang DepEd, kaya naman ayon kay PBBM, Talagang mahalagang departamento yan. Kaya sabi nga ni Professor Cielo Magno, pumili ka na ng matinong taong i-appoint mo. Ha? So yun, malinaw mga boss. Kung hindi pa pala nag-resign si Sara, talagang walang plano si Bongbong na tanggalin siya bilang DepEd Secretary at saka NTF-ELCAC Vice Chairman. Ha? Vice Chair, o diba? Anong nun mga friend? Ang hirap, no? Hindi niya alam ang dahilan, tinatanong niya, ganun ba yun? Hindi ba dahilan yung ano? Dapat nga siya nagtanggal dyan eh. Kasi nga buti hindi sumagot si Sara. Ano ka ba? Minumura ka na ng buong pamilya ko. Di tatanong mo pa ako, no dahilan, ba't ako magre-resign? Hiyang-hiya naman na ako sa'yo. Yan mga ganun. Yan mga boss. Ang hirap po isipin, no? Buti na lang gumawa ng best. Sabi nga ni Cielo Magno, professor Buti, gumawa siya ng napakagandang sa lahat ng ginawa niya, napakaganda. Yung pag-retire niya sa DepEd, si Sara. Kung hindi, talagang pagtitiisan pala ng mga estudyante at magulang itong si Sara. Anyway, nagbibigay naman siya ng lechon manok pagka nakagraduate yung estudyante, di ba? Ewan. Wala eh. Hindi pala alam ni Marcos kung ano dahilan niya. Bakit? Tinanong pa, no? Wala buti tinanggap. Buti tinanggap. Yung resignation niya. Oo. Pero niya, parang lumalabas, masakit sa loob niya na mawala si Sara sa kanyang kabinete. Ewan. Mag-collab na po tayo. Marami-rami ho ito. Kyles, welcome to the club. Pinagawa ng ulol na inchik yan sa recto. Ito yung kay Alice Go kagabi. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening po, Sir Rox. Grabe ang panluloko ng Mayor Go na ito. Isipin ninyo, ginamit ang ibang pangalan sa totoong may Alice Go na ibang tao. Grabe ang mga kasabwat dito. Dapat kasuhan at ipakulong na sila. Diba, Sir Rox? Dapat talaga. Elizabeth Iscare ulit Ibang klase ang Pinas. Ang dali talagang gumawa ng kapikihan. Kahit mismo sa mga dokumento ng personal na dapat di ito basta-basta makukuha. Pero dito sa ating bansa, pera-pera lang yan. Makukuha mo agad. Ganyang kagarapal ang sistema dito. Nakakahiya talaga. Kaya itong mga Chino, ang lalakas ng loob nila para gawin ang lahat ng illegal dito. Ay, totoo yan. Approve Approve naman sa ano. Pero yun nga, wala na dapat mahaba kasi birth certificate yung may birth certificate yung Alice Go na tunay Titignan mo lang naman doon, alangan naman parehas pa rin yung sinasabi ni Senadora Risa Hontiveros na magkaiba ang muka. Hindi lang yun, siguradong magkaiba ang nanay at tatay niya na nakalagay sa birth certificate niya. Hindi pwedeng magkapareho. Kaya talagang itong Alice Go na to talagang from the very start, talagang nanloko ng Pilipino at naloko naman nila, yun nga, diba? Tsaka sana yung pamilya nitong Alice Go na original, lumabas at sabihin nilang, ganun ba? Diba? Tuloy natin to. Librado Ludovico. Blessed morning po, Karoke. And to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Talagang stress dapat. Diyan, kulong.
talaga stress dapat. Diyan kulong nasalot lang sa bansang lecheng Hinduropot. Mary Grace Santos, shout out. Good evening, Karox at sa mga ka-warriors. Nakaka-stress na din ang mga pogo issue na yan. Totoo. Sumagot si 3JCO po, shout out ha. Tayo lang ang nai-stress pero ang mga kurimaw, maligayang maligaya. Totoo yan, 3JCO ka ha. Berhinya Chongko, welcome to the club. Good evening po. Huwag magsilaw sa pera. Raul Billion, alam mo, talagang nakakasilaw yun eh. Pero may level, no? Gaya mga sila Harry Roque niya, mataas siguro level niyan, kaya nagkaganyan. Malaki siguro yan. Pero yung mga butante na mga nasa mababang laylayan na sinasabi, barya lang yan. Laglag na. Silaw na yan, oo. Baka nga ngayon hindi na nila maintay yung yung 2025 midterm election dahil pinakamababa dyan 500 na may magbibigay na 1,000, di ba? Raul Villanada, greetings Kuya Rox, sa inyong may bahay, God bless you all. God bless Raul. Raul ulit, gaya nga ng inaasahan natin, hindi na dadaluyan sa pool na si Alice Goo. May tunay palang tao na Alice Goo. Kulong yan, huwag deport. Totoo. Hindi, tsaka hindi na yan dadalo. Ako ito lang. Sa akin lang hindi na nila yan makikita. Parang magiging rin yan. Duterte boys yan eh. Girls pala. At yun nga, hindi wala siya. Sampahan nyo na raw ng kaso sa korte. Doon na raw magkita, sabi nung kanyang abogado, si Stephen. Diba? Raul Villanado ulit. Asa pa, si Lito Lapid sa pool, sila dito. Pogo Money Beshi Money. Sumagot si Rinaldo. Nawala pagkatahimik ni Lito Lapid. Kaputak-putak siya. Siya pa sinasangkot ng vlogger at matinding tataya daw niya. Pwesto niya, magre-resign siya bilang senador. Pag napatunayan, siya may-ari ng lupa ng Pogo Pampanga. Diba? Alam mo may reputasyon niya si Mr. Silent 3JCO po nito. Nako, Xerox. Sinira ni Lito Lapid ang record niya sa Senado. Siya lang ang senador na tahimik lang. Di kumikibo. Kahit may mga issue ngayon, marunong pa lang mag-talking. Ikaw naman, 3JCO. Nakataya nga yung reputasyon niya bilang tahimik kaya nag-ingay na. Ewan. Yannick Ordobe, shoutout. Hindi talaga dadalo. Yan, booking na. NBI Biometrics at Tamak, doon siya huli. Baka lumabas na ang warrant of arrest. Tiyak, kulungan. Magparn. Hindi na yung biometrics pa Yun na lang magulang nung original na Alice Goo na yun. Tiyak na magkaiba doon sa magulang nito si Alice Goo. Diba? Ang problema, buhay pa ba yun? Baka, alam mo, talagang malaki sindikato nakapasok sa Pilipinas. Kayang-kaya silawin ng mga sangay ng gobyerno. Kalat ni Baya, shout out. Kabayo para Senado, mabuhay ka idol. Kahit mukha kang kabayo, patay tayo dyan. Michael Santos, shout out. Xerox, ang problema, pwedeng manalo ang mga demonyong dutae na yan dahil palagi namang nandadaya sa eleksyon yan at sobrang daming perang nanakaw kaya kayang-kayang magbayad at takot yung taong uutusan mandaya at hindi susunod dahil alam nilang mga mamatay tao. Pwede. Michelle Edwin, shout out my friend. Sabi ni Kalat niyo, hello, Miss Akira Milus. May you have a blessed day. Ingat. Magpakabait ka palagi. Saan na ba si Akira? Good evening, Karoke. Wala pa tumpik-tumpik. Labatibahin mo na ng todo, Karoke. Sabi nito si Kalat ni Baya. Chupista Bunaaw, shout out Good evening po, Kuya Rox. At sa inyo kung may bahay at sa mga ka-warriors. Kuya, kung nanalo lang ang pangkat ng kakamping ni Len Robredo, tiyak na hindi ganito kahirap ang nararanasan natin lahat. Sinayang ng mga bubutante
ang plataforma ni Lenny at ng iba pang mga kasama ni Lenny. Totoo yan, Chupista. Wala tayong... Diyos ko. David Alvin Mendoza ulit. Hello po, Karox, at sa mga Kuroki Warriors. Good evening po. Galawang sindikato na po talaga yan, pero di pa din sila magtatagumpay. Lahat po ng kasamaan ay may katapusan. Sada nga, David. Chupista Bunao ulit. Sana nga po dumating na ang ICC. PBBM, kilos na bago pa mahuli ang lahat. Nasaan na ang pangil ng pagkatigre mo? Gamitin mo na sa mga kaaway mo. Huwag ka nang nagmamasakit sa'yo. Kaaway mo, huwag sa nagmamalasakit sa'yo. Pangil. Puting nga tawag ni Marley ko dyan eh. David Alvin Mendoza ulit. Karox, alam ko po yung lugar na tinutukoy ninyo. Kasi doon po ako nag-high school sa Mapua, sa Diose. Pero di po ako nag-cry doon kasi takot ako sa sakit na at saka correct ko lang po, Karox. Si Senator Sherwin Gatchalian po name niya at hindi si William na tatay nila, Senator Gatchalian. Taga Valenzuela po kasi ako, kaya kilala ko mga yan na tinawag na plastic king, diba? Chupista Bunao ulit. Kuya, grabe pala talaga ang apog kahit pala patay na ang katawan, basta makapal ang apog, pwede pang tumakbo. Sana madapa ka na. JC Oop na naman sumagot. Only Digong can do that. Sasampalin pa nga niya ang ICC, di ba? Pag nakita niya, ibahin niyo si Digong niyo. Kaya niya pa, sasampalin pa raw niya ang ICC pag nakita niya. Di go, sampalin mo kasi. Sampalin mo sila kasi sasampalin ka rin nila ng arrest warrant papers. Salidumay diway. Ito si Digong ewan ko to. Daming pero niya. Alam niya kung anong gagawin niya, no? Alam niya kung sino tatapalan niya ng pera. Mostly militar, diba? Kalat ni Baya ulit. Dati yun, no? Na-miss ko tuloy ang mga kasa sa Umpin. Dati ko rin tambayan ang mga lugar na yan, lalo na nang kasing lakas pa ng kabayo ang mga sipa ko. Pero ngayon, medyo mahina na tayo, kaya lelo na. At nagpapa-good boy na ako ngayon. Those were the days, diba? Sumagot si Reynaldo Gonzales, Kalat ni, anong number nakuha mo at kulay ng outfit? Ako, number 3. At lady in red. Natay tayo dyan. Ay, nako, those were the days, my friend. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening, Karoke. Karox, sa aking pagsubaybay sa vlog ni Attorney Dr. Toto Kausing tungkol kay Alice Go, ay tama ang kanyang mga akusasyon. Pati sa mga kaso, batas na dapat isang pa kay Alice Go. Kung ano ngayon ang pahayag ni Senator Risa Ontiveros, ay ganun din ang sinasabi ni Attorney Toto Kausing laban kay Alice Go. Sapat at matibay na ang ebidensya laban dito. At si Alice Go ay makulong. May mga politiko sa Pampanga na kasabwat ni Alice Go sa Pogo ayon kay Atty. Toto Kausing. God bless po. God bless, Ferdinand. Ang problema dyan, hindi na nila yan makikita. Hindi na yan lalabas. 100% yan. Bakit? Ngayon lang sinabi ni Senadora Risa Ontiveros na pag hindi ka dumalo, ipapakontempt kita. Dapat noon mo pa sa totoo lang, mga boss. Noong pa sana, nung dumadalo yan, dyan sa Senate hearing, nung nagsisinungaling yan, alam nyo na nga nagsisinungaling, hindi nyo pa pinakontempt. Noon pa dapat, dahil puro kasinungalingan nga sinasabi. Alam nyo naman, na talagang nanloloko lang. Pinababayaan nyo ngayon, hindi na dumadalo, dahil na-stress ako. Nasisira reputasyon ko sa inyo, ayoko na dumalo dyan. Ngayon, papakontempt mo, wala na yan, hindi na yan. Parang kibuloy na labas niyan, Trial publicity lang kayo, sabi nung abogado niya. Kaya hindi na dadaling kliyente ko. Pagsampa na kayo sa korte, sabi nung si Stephen.
Federico Mandak, shout out. Talagang marami yata daw sangay ng gobyerno natin ang infiltrated na ng mga kalaban gaya ng China. Anong marami sangay? Yung mismong Malacanang na infiltrate eh. Hindi ba? Kaya nga company Digong yung ano eh. Nung panahon ni Digong, yung mismong Malacanang na infiltrate nila. Oh, di ba? Kaya nga ang political advisor ni Digong si Michael Yang Inchik. Oh. At pinapasok ni Digong ang mga pogo. Oh. Anong sa Federico Mandak talaga. Nakakasilaw talaga kinang ng pera sa mga investigasyon ngayon sa Senado at Kamara. Ang PSA, Bureau of Immigration, SEC, ay di umano ay may organized group na daw para sa mga paggawa-gawa ng peking dokumento pag hindi yan nasugpo. Huwag naman sana. Yan ang ikababagsak ng gobyerno. Mukhang magaling yung bagong NBI director. Keep it up, Sir Santiago. Huwag natin. Alam mo kung minsan magagaling eh. No? Chupista Bunaa ulit. Oh. Kuya, yung pala ang prediction. Mawawala na sa mapa China. Kaya pala dito sila nagsusumiksik. Idadamay pa tayo sa paglubog nila. Lord Jesus, wag mo pong ipahintulot mangyari po ang lahat. Talagang ganun ang gagawin natin. Chupista, dasal. Kalat ni Baya ulit. Takot. Takot si paring Dick, wala yan. Isa ring ungas yan. Puro lang yan kahul at walwal. Hindi yan sasampa ng kaso laban kay paring Ruding. Takot at nangangatog ang tuhod niyan kay paring Ruding. Wala tayong maasahang tibay dyan. Tayo dyan. Ganun ba yun kalat ni? Parang nga. Dapat Al-Ulalia, shout out ha. Total ban sa Pogo lang ang sagot para matuldukan na ang mga sindikatong galing sa China. Reject all pro-China politician. Huwag nang iboto sa mga darating na eleksyon. Good day, Sir Rox, at sa mga kawarriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. Sumagot si Marilo Pabiano. Happy birthday. Happy birthday, friend. Wish you all the best in life. Stay healthy. God bless you. Oy, happy birthday, my friend. Al-Ulalia, ha? Hindi ko alam eh. Sumagot siya, oh. Thanks again, friend Malu. Oh. Ang ganda rito po sa atin. Oh. Kayong magkakaibigan tayo, di ba? Oh. Mainit. Noel Tenko, shout out ha. Karox, parang familiar kayo sa akin. Nabanggit nyo ang Quiapo kasi. Nung college po ako sa Piatti, 1983 to 1987, tambay po ako sa Bilibid Viejo. Doon kami mismo, doon mismo ako lumaki sa Bilibid Viejo. Yung pag matapang, raon, ganyan, recto, doon ako Kasi taga doon ang napangasawa ng tropa ko. Taga Laguna po ako. Oh. Pero 1983 to 87, wala na ako doon. Nandito na ako sa Isabela niyang 1983. Oo. Martial law ako doon. Noel Tenko ulit. Oh. At yung Gala Theater at Capricorn na mga nightclub dyan sa Quiapo at Santa Cruz, tatawid pa lang kami dyan sa overpass ng Quiapo at Bilibid. Tanungin ka na kung ilang kayo. Totoo yan, ha? Sancho Padilla de la Brocha, shout out, ha? Esperanza Dakis, shout out. Wow, inabol pa para makatakbo sa eleksyon, ha? Rodelia Alpilor, shout out, ha? O nga, Sir Rox, ang tanong nga nila, saan ang tao niya yan? At bakit pareho sila ng kapanganakan? Tatanong lang po, sir. Ingat po at God bless you always. God bless, Rodelia. Marilo Pabian, shout out, ha? Sabi niya. Good evening po, tay. Now na may hearing about sa sangasangang problema about Pogo, ang babait ng mga sangay ng gobyerno, nawalang tuloy-tuloy na pagtino nila
sa kanilang mandato. Nakita na nila ang resulta, patong-patong na problema ng ating bansa. Ang lahat ng ito ay bad legacy ni Digong. Hindi ginamit ang mga mambabatas ang critical thinking kung ano bang magiging consequences ng pag-approve nila sa Pogo. The result is now happening in our country. Naglipa na mga pugante na sa China. Masakit tayong mga Pinoy nagiging biktima. Gising po tayo mga kababayan. Please po, huwag ibenta ang boto at iwaksi ng mga pro-China candidates. God bless us, Potay, at sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Pabian. Ay naku. Serapin Divina, welcome to the club. Alisin, Pogo na yan. Magiging China na yan. Wake up. Marilo Pabian ulit, oh. Tay, napasugod po si Lito Lapid. Ginawa pang sumbungan ng Senado para lang sabihin na may vlogger na tinitira siya. Tiyak po, tinutukoy niya si Atty. Toto Kausing. O, si Atty. Toto nga pala, makapag-trigger sa kanya para magsalita sa hearing. Pero nakakalungkot, hindi kapakanan ng bayan ang sinagisag niya sa Senado, kundi para sabihin na di siya involved sa Pogo. Ikaw naman, malo ka nasisira nga raw yung kanyang reputasyon. Katagal niyang governor, o ilang taon siyang Senado, o nananahimik siya talaga si Atty. Toto At magkakaso pa yata, malo, magkakaso. Ipinakita niya lang kung anong klase siyang lingkod bayan. Ang sakit ng pagkabigkas niya na isang vlogger daw ang sumira sa kanya at nanawagan pa sa new MBI na bigyan pansin ang sumusobra na daw na pungtong vlogger. Huwag niyang i-underestimate si Atty. Toto kasi kapag gumulong ang gulong at manalo bilang senador itong vlogger na minamaliit niya, makita niya kung gaano katalino at deserve maging lingkod bayan. Ganun ba, malo? Pag nanalo si Atty. Toto Kausing, oy, boto natin siya. Tsaka yung mga friend, yung bunyog, oo, magaling ho yun. Pag nagdebate si Lito Lapid tsaka si Toto Kausing, isusuot sa ilalim ng silya si Lito Lapid. Hay! Ted, shout out. Ipagpatuloy pa kaya ng mga abogado ni Go Huaping ang pagtatanggol kay Alice Go kung napatunayan na nagnakaw ng identity si Alice Go? Hindi kaya sila maghihinayang sa laki ng binabayad sa kanila ni Alice Go? Tuloy yan, Ted, hanggang may pambayad. Alam mga abogado, yung problema dyan may Diyos ba itong mga to? Kitang-kita na nga nilang anak ng puto. Alberto Olaer, shout out. Karoke, bakit pangalan ko alam siguro ni Alberto Olaer ang Umpin Santa Cruz, Karoke? Hindi ako pumasok sa mga ganyan. Alam ko kasi nag-taxi driver and pangalan ng taxi dollar kasi ang garage nila sa Santa Mesa, Manila, malapit sa Nagtahan Bridge. 2 years akong taxi driver. Ang alam kong parausan sa Libertad Street, ang Kuli-Kuli sa tabi ng Riles, at ang Banana Island sa Pasay, Rotonda. Minsan may sumakay sa taxi ko, Chinese. Saan po tayo? Kalye 2, putok. Saan yung Bangbang Santa Cruz, Karoke? Patay tayo doon. Ted ulit, Mahirap nga yata, Karoke, na basta alisin lahat ng Pogo sa buong Pilipinas. Dahil sabi ng ibang politiko, yung may kaso lang ang isara. Palagay ko, bibilang tayo ng taon bago mapatunayan lahat ng Pogo sa Pilipinas ay sindikato para tanggalin ito. Maliban na lang na sa itaas ang pagbabawal ng Pogo ng Pilipinas na parang sa China. Hirap sa atin, maraming politiko ang nakakapit sa Pogo na parang mga talaba. Basta may pera lang sila. Buisit po Totoo yan, Ted. Pero gaya sinabi ko, kung napapasok ni Digong ang Pogo, bakit hindi pwedeng palayasin ni Marcos? Di ba? Tsaka yan, dapat yan, pati yung inspeksyonin lahat ang Pogo. Inspeksyonin ang paligid at kung ano nga nangyayari sa loob. Oo.
legal man o illegal yung mga pogo na nakatayo na yan, inspection lang naman, baka may illegal eh. Kasi nga, nagsimula na sa pogo. May mga nakita ng mga ibang nangyayari, di ba? Oo. Di ba? Ganun lang yun. Evelyn, shout out. Baka dumaan uli sa Davao Airport para magpaalam kay Ninong. Anong meron sa Davao? Durian. Sumagot si 3J Shop, Halimaw. Sandra Daisy, shout out ha. Baka patay o pinatay na yung tunay na Alice Go. Galing talaga ng mga informant ni Senator Risa. Sa fingerprint, mahuhuli si Pogo Queen, peke na Alice, stealing the identity of another person. Hindi na kailangan eh. Tignan lang nila yung magulang ng tunay na Alice Go, saka yung ano. Yung parents, siyempre, nandun yung parents, birth certificate yan eh. Sino nanay, sino tatay niyan. Hindi na, marami pa, fingerprint pa. Check na magkaiba magulang niyan. Alam nga naman, parehas ng tatay yan. O, diba? Pwede niyang ma-install yung identity nung ano, pero yung pinanggalingan nun, hindi yan ano. Cassandra Daisy ulit to. Kung si Subiri ay natanggal dahil sa paa ni Bong Revilla, si Alice Pogo Queen ay mabubuking dahil sa fingerprint. Hindi na, friend. Tignan lang nila kung sino tatay doon sa original na Alice Go eh. Check na magkaiba na eh. Cassandra Daisy ulit to. Nag-enjoy ako sa mga comments ng mga citizen kay Lito Lapid sa Senate hearing sa vlog ng News Everywhere. Sa 300 comments, halos lahat ay pinag-resign siya sa Senado dahil sayang lang daw binabayad sa taong bayan sa kanya. Ilan lang ang sumuporta sa kanya. Ha? Friend Shervin sa PEDA, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Ha? Dolor Garcia, Friend Amy Bingson, shout out ha. Sabi ni Friend Shervin, impong ba siyang Team Teadeli? Bumabati po ng may ngiti at magandang buhay sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sir Rox, tunay nga po talagang masyadong mahiwaga ang pagkatao ni Alice in Wonder Farm. Ano po? Lahat parang magic. Sa likod ng akala mo isang dakila at parang di makabasag pinggan na pagkatao, yung pala si Rox, siya ay isang malupit na impostor. Nag-aladar na at tunay naman po siya talaga ang nagtagumpay si Rox. Dahil sa pinakamalupit, marami po siyang nauto at ginawang tanga. At tunay naman po talaga si Rox, lahat ng naging marupok at naniniwala po sa kanyang pagbabalat kayo. Totoo ha? Wala po talagang di kaya tapatan ng pera. Totoo yan, my friend. Pero dahil po sa sobrang bulok nating hustisya, kung wala pong mga iilan na matitino nating mga public servant at tapat at tunay po ang nasa pusong paglilingkod. Naku, friend Shervin ka. Saan ka? Meron pa ba niyan, friend? Wala na. Pag matino ngayon hindi nananalo eh. Totoo lang. Ang nananalo, si Kimo, number 1 eh. Wala pong ganito na matutuklasan kasing baho ng burak sa imbornal na sikreto. Ang gugulantang sa buong madla, aminin man po natin o hindi, ito na po ang new normal natin ngayon. Tayo po ay sumasailalim sa kapangyarihan ng kwarta, sa lapi ng mga behong wakanga. Pero may kasabihan nga po si Rox, lahat po ng sobra na pang-aabuso, palagi pong may katapat na kabog sa dibdib at malupit na parusa. Wala pong baho na di po sisingaw si Rox. Totoo yan, my friend. Siguro po si Alice in Wonder Farm para na pong sinisilihan ng lubot sa takot at nerbiyos araw at gabi. Pag-iisipang mabuti kung paano po siya lulusot o makakatakas sa kagimbal-gimbal pong ganap na kanya pong pinasok. Wala na dito yan sa tansya ko, friend, ha? Wala na dito. Ang inakalang super jackpot at never ending na saya. Ang pumalit puro kaba sa Senado, siya ang giniisa. Sino kaya ang
tutulong sa kanya at magsasalba? Pinuno bang taga Durian o kalahing mga Tsengwa? Huwag sanang pahirapan, Huwag sanang pahirapan, sana siya ay umamin na. Mga pogo na kumpanya, talamak at nagkalat na. Sa dami ng mga sangkot, ang dami ding nagtataka paano siyang nakalusot. Pati chairman ng barangay mukhang kanya ding napaikot. Totoo yan, friend. Kaya ngayon tong chairman, ang dibdib ay puro kabog. Paano na? Di na rin ako makatulog. Damay-damay ba talaga? Sa kulungan mabubulok. Totoo yan, ha? Delika. Kaya lang, paano makukulong yan, ha? Yung itsura ni Alice Go, friend Sherwin, hindi na nila mahihipo yan. Wala. Hindi na yan magpapakita. Oo. At siguro, baka iniisip na niya kung sinong gagawin niyang administrador sa kanyang mga ari-arian. Diba? Shout out, Kibulog. Ha? Reynaldo Gonzalez ulit. Hindi takot umaten. Hearing yan ni Alice Go. Tinakot lang yan. Kaya ala na gana. Kaya ma-stress sa pananakot ng mga sindikato. Hindi na natin. Tatago na yan. Gaya sinabi ko, pag sindikato pinasok mo, pag hindi ka na kapaki-pakinabang, nililigpit ka na. Reynaldo Gonzalez ulit. Bakit ngayon lang nilabas ng NBI at nalaman na meron ganun palang kapangalan, Alice Go? Kata. Yun nga di ba? Shirley J. Sir, shout out. Basta may ginawa kang masama, ha? May stress ka talaga. Ang hirap kayang magsinungaling kada hearing. Magkakasakit ka talaga sa nervyos, Karox. Bad trip si Senator Lapid. Ngayon, na panood mo ba yung hearing sa Senado? Ngayon ko lang narinig boses si Senator Lapid. Oo, napanood ko, Shirley. Oo, napanood ko talaga. Oo, kita mo. Inabi naman niya ako hindi ako nagpupunta dito sa mga ganito Pero ngayon, nisiraan niya yung pagkatao ko Ha? Ano pangalan ito? Leon Guerrero. Dito. 3JC sumagot. Marunong bang ma-stress ang mga kampo ng kadiliman? Hindi yan ninenervyos kasi wala naman silang konsensya at sanay na sanay sila magsinungaling because their father is the father of lies. At sino yon? Your guess is as good as mine, ha? Christian Cheng, shout out Christian Cheng. Aywan ko na dyan sa kaguluhan na yan sa buhay ni Pugita, Shenghot Alice Go. Ang sinasagawa namang investigasyon, di mo na rin malaman if alin ba o ano ba talaga ang totoo. Good evening po, Tatay Rox, and to all the viewers. Good evening, Christian Cheng. Christian Cheng ulit pahaba lang ng pahaba, palaki ng palaki ang kwento at padami ng padami ang mga involved person sa nasabing kwento sa buhay ni Go. Go na yan. Para tuloy lumalabas na grand slam standing na lang ang nangyayari sa flow ng investigasyon. Wala pa rin namang ending. Totoo yan, Christian ka, ha? Sumagot si 3JC po. Palagi ko naman may kakahantungan itong kaso ni Alice. Kaya lang, si Alice parang Pandora box. The more na imbestigahan mo, the more na maraming complication ang nabubulatlat. The more na bubulatlat, nanganak ng ibang kaso. Totoo yan. 3JC ka, ha? Sumagot si Christian. Kaya nga po, di ba sabi ko nga din, pahaba ng pahaba, palaki ng palaki, padami ng padami. Dapat putol na yan 3JC ulit Sir Rox, kamukha mo yan. Yung totoong Alice Go pa. Sir Rox, kamukha mo yan. Yung totoong Alice Go pa ang maging fake Go. Baka makabaliktad pa ang sitwasyon. Di malayong mangyari. Sinabi mo pa. Galing kaya nung abogado ni Alice Gogo. Ha? Christian Cheng ulit Isa lang naman ang pinaggagago ang politiko ng Go na yan. Lalo na
kanyang mentor. Tyrox, palagay nyo po ba yung kamong isa pang Alice Go, siya talaga ang legit na Alice Go? Di naman itsurang Chengot. Pinay ang itsura ng isang Alice Go. Malamang, sabi nyo nga po, Tay, malamang sa alamang, ginamit lang ni Chengot Go ang pangalan ni Alice Go na yun, na Pinay. Ay nako, sabi ko nga rin, Tatay Rox, dapat i-cut off na ang bullshit na investigasyon na yan. Aksayado lahat ng bagay, nagagamit lang sa political publicity. Naabi mo pa. Christian Cheng ulit, oh. At yan, 3D naman ng mga yan. Kahit walang boboto dyan, tatlong Duterte, may lulusot pa rin baka kasi hanggat may Mark Crooks sa Malacanang, in return, mga Duterte pa ni nalulusot, diba? Hello, Garci, Magic Matic, bye for now po, Tyrox. Belated birthday greetings po pala kay Brother R. Olalia. Last 26, June 26. More power po sa inyo, Tatay Rox, sa vlog niyo po. Salamat na ka. 3J show po ulit, oh. Sa palagay ko, Sir Rox, malayo-layo pa ang lalakbay ng kasong ito. Pero ang importante, na-unmask na ang tunay na pagkatao ni Alice. May chance na umiska po yan sa China. At pag nangyari ito, ang kasong ito, bitin. Totoo, China. Lalaki ng mga sa Prayer Mountain. Ba't pupunta pa ng China? Doon lang sa kita mo. Ano nangyari? I-aarestuin si Kibulog. Di naman ba sila ng water cannon, di ba? Wala yan. Pupunta lang siya sa kaharian ni Digong. Masarap na pagkain niya, ha? 3J show po nito. Sir Rox, kaya dalawang Alice Go kasi kambal po sila. Siyempre, sabay pinanganak, pareho ng lugar, pareho ng date, pareho ng middle name. Di kambal, pinahihirapan nyo sarili nyong mag-isip. Hindi nga, paano maging kambal siguradong magkaiba nanay at tatay niyan sa birth certificate niyan. Tignan mo. Diba? Shout out, Evan Escalona, Brother Relly Asisio, shout out. Mirna Regalado, Adorasyon ni Maranan, shout out sa inyo mga boss. Hanggang dito lang po. Nakaisang gabi na naman. Hanggang bukas po muli mga boss. Ay, salamat sa dumadagdag na subscriber, no? Hirap ako matulog. Hindi ba talaga nagkakaedad? Mababaw ang tulog ko, mga boss. Tulog, nakapikit lang ako, pero yung isip ko, gising. Ay, nako, Lord. Magandang gabi po, mga boss. Good night. God bless. Dasal.